Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Patuloy natin binabati ang ating mga kaagapay na kung saan ay patuloy na sumusuporta at nananalangin para sa ministry ng FEBC. Happy listening sa ating mga kaagapay na sina Brother Engineer Romeo David at ang buong David family, Sister Teresita De Fontorum dyan po sa La Union. Ganon din happy listening kay Sister Ana Victoria Tutel at ang buong Tutel family. Diyan po yan sa Middle East. Ganon din happy listening kay Nanay Nene De Leon Dionisio at Sister Mila Pascua. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong buhay paglilingkod. Nais din natin batiin at pasalamatan ang ating kamanggagawang Pastor Jose Tulios. Maraming salamat, Pastor Jose Tulios, sa iyong patuloy na pagsuporta at pananalangin sa gawain ng Panginoon. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napapanahong paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na ang dakilang plano ng Diyos. Kaagapay, napansin ba ninyo na madalas na nasa balita ang hidwaan ng bansang Israel at ang mga bansang Arabo? Bakit ba ganoon na lamang ang galit ng mga Arabo laban sa Israel? May plano pa ba ang Diyos para sa bansang Israel? Ano ang relasyon ng Israel kay Kristo? Ano ang relasyon ng Israel sa mga Kristiyano? Ang mga tanong na ito ay sinasagot sa 3 kabanata ng Roma, kabanatang 9, 10 at 11. Kaagapay, may plano ang Diyos at ang 3 kabanatang ito, Roma, kabanatang 9 hanggang sa kabanatang 11 ay punong-puno ng mga mahiwagang katotohanan. Kahit sino mang guro ng Biblia o mga ngaral ng teolohiya ay wala ni isa sa kanila ang lubos na makakapagpaliwanag sa mga hiwagang ito. Subalit, maaari tayong magkaroon ng liwanag kung maiintindihan natin ang plano ng Diyos para sa Israel. Ang plano ng Diyos ay inihayag ni Apostol Pablo in Romans chapter 11 verses 25 to 29. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob. And this is my covenant with them when I take away their sins. As far as the gospel is concerned, they are enemies for your sake. But as far as election is concerned, they are loved on account of the patriarchs. For God's gifts and His call are irrevocable. Ilagay natin sa isang ilustrasyon ang plano ng Diyos para sa Israel at para sa buong daigdig. Mula kay Abraham, hinirang ng Diyos ang Israel upang maging kasangkapan niya para ipanganak si Kristo sa daigdig. Subalit noong dumating si Kristo, hindi siya nakilala ng Israel bilang kanilang Mesyas, kundi bagkus ay tinanggihan siya at ipinako sa krus. Dahil sa kanilang pagtanggi, pansamantalang isinantabi ng Diyos ang Israel.
Ito ang pagmamatigas sa isang bahagi ng Israel na binanggit ni Pablo sa Romans chapter 11 verse 25. Ang pagmamatigas na ito ay magpapatuloy hanggang sa ikalawang pagdating ni Kristo. Habang nasa isang tabi ang Israel, binalingan ng Diyos ang mga hintil. Ibinigay ni Kristo ang dakilang habilin or Great Commission na ipangaral ang ebanghelyo sa buong daigdig sa lahat ng mga bansa, lahi at wika. Ang pangangaral ng ebanghelyo sa mga hintil ay magtatapos sa sandaling makapasok ang buong bilang ng mga hintil ayon sa Romans 11:25. Ang ibig sabihin, sa plano ng Diyos ay may eksaktong bilang ng mga hintil na kanyang ililigtas. Kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil na maliligtas, doon mangyayari ang ikalawang pagdating ni Kristo. Sa ikalawang pagdating ni Kristo, ang mga Kristiyano ay kukunin at aalisin mula sa daigdig. Ito ang tinatawag na rapture. Samantala, ang bansang Israel ay maiiwanan sa lupa at sila'y pagtatangkaang lipulin ng Antikristo. Sa sandaling ang Israel ay nasukol na sa isang sulok kung saan wala na silang pag-asang makaligtas, doon magpapahayag si Kristo bilang kanilang Mesyas na magliligtas sa kanila. Ito ang tinutukoy ni Pablo sa Romans 11:26-27. Ito ang tinatawag na revelation o paghahayag. Bababa si Kristo mula sa langit kasama ng mga Kristiyanong nakaranas ng rapture. Pagkababa ni Kristo, kanyang itatatag ang kanyang kaharian sa lupa at siya'y maghahari ng 1,000 taon or millennium, kung kailan igagapos si Satanas sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas ng maikling panahon upang kanyang pamumunuan ng pinakahuling paghihimagsik laban sa Diyos. Pupuksain ng Diyos ang hukbo ni Satanas. Si Satanas ay ibubulid magpakailanman sa lawa ng apoy. Magkakaroon ng huling paghuhukom at pagkatapos ay babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay upang magkaroon ng bagong langit at bagong lupa kung saan ang Diyos ay maninirahan kasama ng kanyang mga anak magpakailanpaman. Kaagapay, dalawang tanong ang dapat nating sagutin. Una, kailan mapupuno ang buong bilang ng mga hintil na maliligtas? Pangalawa, kailan babalikan ng Diyos ang bansang Israel upang sila'y iligtas? Sagutin natin ang unang tanong. Kailan mapupuno ang buong bilang ng mga hintil na maliligtas? Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan. Pero may mga palatandaan tayo na malapit nang mapuno ang bilang na ito. Upang mapuno ang bilang ng mga maliligtas na hintil, kailangang ipangaral ang ebanghelyo sa buong daigdig, sa lahat ng bansa, lahi at wika. Jesus said in Matthew chapter 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Ang tanong natin ay ito, may posibilidad na ba na ang ebanghelyo ay maipahayag sa lahat ng mga bansa, lahi at wika, pati na sa mga bansang sarado, sa mga misyonero? Ang sagot natin ay oo. Paano mangyayari ito? Sa pamamagitan ng mga modernong teknolohiya ng komunikasyon, radyo, television at internet. Dahil sa modernong teknolohiya, ang mensahe ng ebanghelyo ay makakarating na sa lahat ng sulok ng daigdig kahit nasa mga saradong bansa. Tiyak na gagamitin ng Diyos ang modernong teknolohiya upang marinig ng lahat ng bansa, lahi at wika ang ebanghelyo. At Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan tatanggap kay Kristo ang pinakahuling hintil na dapat maligtas. Isang bagay ang natitiyak natin, malapit nang mapuno ang bilang na iyan. Pero isang personal na katanungan ang mas mahalaga
para sa iyo na dapat mong sagutin. Kaagapay, natitiyak mo ba na kasama ka sa bilang ng mga hintil na dapat maligtas? Marahil sasabihin mo, papaano ko matitiyak na kasama ako sa mga ililigtas ng Diyos? Kaagapay, may mabuting balita ako para sa iyo. Yamang naririyan ka ngayon at nakikinig ng salita ng Diyos, yan ay isang katunayan na binibigyan ka ng pagkakataon upang tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at upang makasama ka sa bilang ng mga ililigtas niya. Naintindihan ba natin ito? Dinala ka ng Diyos sa panahong ito ngayon upang marinig mo ang mensahe ng Ebanghelyo. Ano ang mensahe ng Ebanghelyo? 1 Kabanatang 3, talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, mahal ka ng Diyos. Namatay si Kristo para sa iyong kasalanan. Siya ay muling nabuhay. Buhay si Kristo ngayon at siya ay kumakatok sa iyong puso. Ito ang ibig sabihin ni Kristo sa iyo. Narito ako nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung di ringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa Kanya. Kaagapay, gusto mo bang mapasama sa bilang ng mga ililigtas ng Diyos? Maaari kang makatiyak ngayon na kasama ka. Napakadali ang dapat mong gawin. Buksan mo ang iyong puso at papasukin si Kristo sa buhay mo. At dumalangin ka ng ganito, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang mga kasalanang nagawa ko laban sa iyo at laban sa mga tao. Naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw ay namatay sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan. Naniniwala po ako na ikaw ay nabuhay na muli at ikaw ay kumakatok ngayon sa aking puso. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso sa iyo. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at aking sariling tagapagligtas. Linisin at patawarin niyo po ako sa lahat kong kasalanan at isama niyo po ako sa bilang ng mga maliligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon kaagapay, talakayin natin ang pangalawang katanungan. Kailan babalikan ng Diyos ang bansang Israel upang sila'y iligtas? Ang sagot ay malapit na. Bakit natin alam na malapit ng balikan ng Diyos ang bansang Israel? Sapagkat unti-unti nang nasusukol ang Israel sa isang sulok kung saan hindi na sila makakaligtas, maliban na lang kung darating ang kanilang Mesyas. Obserbahan natin ang nangyayari ngayon sa daigdig. Napansin ba ninyo na padami ng padami ang mga bansang kontra sa Israel? Ang galit ng mga bansang Arabo laban sa Israel ay palala ng palala dahil kontrolado nila ang mas malaking bahagi ng supply ng langis. Masyadong nakadepende sa mga Arabo ang mga bansa sa buong daigdig. Ginagamit ng mga Arabo ang kanilang langis upang diktahan ang mga bansa na pumanig sa kanila kontra sa Israel. At sa ngayon, nakikita na natin na dumarami ang mga bansang pumapanig sa mga Arabo kontra sa Israel. Darating ang panahon, sabi ng Biblia, na buong daigdig ay magiging kalaban ng Israel. Ito ang pahayag ng propeta Zacarias sa kabanatang 12 sa mga talatang 1 hanggang 3. Ang salita ng Panginoon laban sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na naglatag ng lupa at lumikha ng espiritu ng tao sa loob niya. Narito, malapit ko nang gawin ang Jerusalem na isang tasang pampasuray sa lahat ng bayan sa palibot.
At ito'y magiging laban din sa Huda sa pagkukubkob laban sa Jerusalem. Sa araw na iyon ay aking gagawin ng Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan. Lahat ng magbubuhat nito ay malubhang masusugatan. At ang lahat ng bansa sa lupa ay magtitipon-tipon laban sa kanya. Pansinin ang sabi ng propeta, lahat ng bansa sa lupa ay magtitipon-tipon laban sa kanya. Darating ang panahon na wala ni isang bansa ang matitirang kaibigan o kakampi ng Israel. Pati na ang Amerika ay mapipilitang kumontra sa Israel. Hindi pa tayo nakarating sa panahong iyon. Pero kung mapapansin natin, ang mga nangyayari ngayon, makikita natin na ang galit ng mga bansa ay palala ng palala laban sa Israel. Noong mga nakaraan, mismong ang presidente ng isang malaking bansa ay napaghalatang mas kinikilingan ang mga Arabo kaysa sa bansang Israel. Ang ibig sabihin ay papunta na tayo roon sa panahon kung kailan lahat ng bansa sa lupa ay magtitipon-tipon laban sa Israel. Pansinin nating mabuti kaagapay, habang papalapit ng papalapit ang pagkapuno ng buong bilang ng mga hintil na maliligtas, palala naman ng palala ang galit ng mga bansa laban sa Israel. Ang dalawang bagay na iyan ay magkaugnay. Habang natatapos ang programa ng Diyos para sa mga hintil, doon naman magsisimula ang programa ng Diyos para sa Israel. At ano ang mangyayari sa panahong iyon kung ang lahat ng mga bansa ay nakapaligid na sa Israel? Patuloy natin pag-aralan ang pahayag ni Propeta Zacarias sa Kabanatang 12, mga talatang 8 hanggang 10. Sa araw na iyon ay ipagsasanggalang ng Panginoon ang mga naninirahan sa Jerusalem at siyang pinakamahina sa kanila sa araw na iyon ay magiging gaya ni David. At ang sambahayan ni David ay magiging parang Diyos, parang anghel ng Panginoon sa unahan nila. At mangyayari sa araw na iyon, aking pagsisikapang gibain ang lahat ng bansa na dumarating laban sa Jerusalem. Ibubuhos ko sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at pananalangin. At kapag sila'y tumingin sa akin sa kanilang inulos at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis sa kaisa-isang anak at umiyak na mga kapaitan gaya ng pag-iyak na may kapaitan sa panganay. Kaagapay sa araw na iyon, kapag nasukol na ang bansang Israel sa isang sulok na walang lusot, darating ang Panginoon upang iligtas sila. Pero pagtingin ng mga Hudyo sa dumating na tagapagligtas nila, sino ang kanila makikita? Sila'y titingin sa akin na kanilang inulos. They will look on me whom they have pierced. Makikita nila na ang kanilang tagapagligtas ay may tatak sa kanya mga kamay at paa at tagiliran. At sino siya? Siya ay walang iba kundi si Kristo na kanilang tinanggihan noong una at ipinako sa cross, pero narito ngayon siya. Kung kailan wala na silang masusulingan, ang Mesyas na darating ay walang iba kundi si Kristo na kanilang inulos. Si Kristo na may tatak ng pako sa mga paa at mga kamay at may tatak ng sibat sa kanyang tagiliran. Kaya hindi na nakapagtataka na sa sandaling iyon, ang buong bansang Israel ay mananangis ng napakapait na pagtangis ng pagsisisi sapagkat makikilala nila sa wakas na itong kanilang pinagkatanggi-tanggihan ay siya pala ang kanilang Mesyas na tanging makapagliligtas sa kanila sa oras ng kapahamakan. Ang dalawang programang ito ang palatandaan na malapit na ang wakas. Ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong daigdig, ang palalang galit ng mga bansa laban sa Israel. Maliwanag na nakikita natin ang malapit ng pagtupad sa dalawang palatandaang ito. Higit na mas mabilis ngayon ang pagkalat ng Ebanghelyo sa buong daigdig.
tumitindi naman ang galit ng mga bansa laban sa Israel. Ito ang ibig sabihin ni Pablo sa Romans chapter 11 verses 12 to 26. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved, as it is written. Kung gayon, ano ang hamon sa atin ng ating pinag-aaralan? Una, dapat nating tiyakin na tayo ay kasama sa bilang ng mga naligtas. Pangalawa, kung tiyak na natin ang ating kaligtasan, dapat ay sumama tayo sa Great Commission Army ni Kristo, ang hukbo ni Kristo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Malay nyo, kaagapay, baka kayo ang makapagdadala ng kahuli-huli ang tao na sasampalataya kay Kristo. Pangatlo, tiyakin natin na tayo ay laging handa sa pagbabalik ni Kristo. Tiyakin natin na tayo ay namumuhay ng banal at tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Kaya ako ay nananawagan, kaagapay, kung hindi mo patiyak na kasama ka sa mga ililigtas, tanggapin mo ngayon si Jesus. Kaagapay, kung handa ka na ngayon para tanggapin si Kristo, maaari kang lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin na nagsasabing, Panginoong Diyos sa langit, salamat po na ako'y mahal mo at ibig mo pong bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Patawarin niyo po ang lahat kong kasalanan, Panginoon. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako na ikaw ay nabuhay na muli upang maging tanging daan tungo sa Diyos. Salamat na ikaw ay kumakatok sa pintuan ng aking puso ngayon, Panginoon. Binubuksan ko po ang aking puso, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isinusuko ko na po sa iyo ang trono ng aking buhay. Pagharian mo po ng lubos ang aking buhay at tulungan mo po ako na sumunod sa iyo mula ngayon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagapay, kung kayo ay tumanggap na kay Jesus, hinahamon ko kayo na gumawa kayo ng pre-commitment ng inyong buhay upang maging sundalo ni Kristo para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Bilang sundalo, kailangan ninyong magsanay bilang mga alagad ni Kristo. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Diyan magtatapos, kaagapay, ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang Ang Dakilang Plano ng Diyos. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZES FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.